Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Narito ng lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 23, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin na itong bagyong tinawag nating Surumina ay papalayo na sa may bahagi ng Kalayaan Island. Suling namataan ito 165 kilometers kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan sa Palawan. At itaasahan nga natin, ito ay patungo na sa may bahagi ng Vietnam at wala na magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Liban na lamang itong trough o yung mga kaulapan, makikita natin dito, may mga kaulapan dito sa Palawan. Ito magdadala ng mga pag-ulan na may mga kalat-kalat na mga pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na sa bahagi ng Palawan. Partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Palawan. Samantala, ang shear line, o ito yung bangga na mainit at malamig na hangin, ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na sa Eastern Visayas na nakararanas ngayon ng mga moderate to heavy up to intense rain. Kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa o landslides. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama ang lalabing bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may area ng Aurora. Asahan din natin sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, magiging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi naman ng Cagayan Valley Region, Cordillera, gayon din dito sa may area ng Nueva Ecija, kasama ang area ng Bulacan, Rizal, at dito rin sa Kamaynilaan, posibleng makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Mindanao area at sa may area ng Ilocos Region, generally fair weather tayo, pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan sa Luzon, habang may mga pagkilat-pagkulog naman sa area ng Mindanao. Maliban nga dito sa minonitor nating bagyo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible sa paglapit natin sa panahon sa araw ng Kapaskuhan, posibleng wala na tayong bagyo sa loob ng at labas din ng PAR. Bukas nga, inaasahan pa rin natin ang pagpapatuloy ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong bahagi ng Calabarzon at dulot naman ng posible din na dulot ng amihan ay meron tayong mga katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan, partikular na rin sa Isabela at dito nga sa nalalabing bahagi din ng Mimaropa. So mag-ingat po, lalong-lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas, lalo ilang araw nang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw dulot nga ng shear line. Pagdating ng araw ng Pasko, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong Quezon Province at ilang bahagi ng Mimaropa. At posible po na yung epekto ng shear line ay makaka-apekto din sa area sa Central Luzon at gayon din dito sa may Cagayan Valley Region. So iba yung pag-iingat, lalo na inaasahan nga natin itong mga pag-ulan na dulot ng shear line sa malaking bahagi dito sa may eastern section ng Luzon at kasama pa rin itong bahagi din ng Kabisayaan. Samantala, dahil sa amihan ay meron tayong nakataas na gale warning, particular na sa mga area ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ito makikita natin, ito yung mga lugar kung saan inaasa natin magiging maalon yung karagatan, kaya delikadong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat, kahit yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin na ito ng ating bansa, dahil magiging maalon yung karagatan, dulot pa rin yan ng hanging amihan.